Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW na kasalukuyan nag-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayo naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan natin trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market. Ako po ay nagsimula mag-invest sa stock market halos isang dekada na nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa ating mga kababayan na mayroon ding interest na makapaghanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa Philippine stock market ngayong weekend. Ang mga stocks na ating tatalakayin na nakapokus po lamang sa blue chip stocks upang makaiwas sa mas mataas na risk na ating perang ini-invest. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking ina-upload. Ang mga makukuha ninyong kaalaman ay libre po lamang, kung kaya samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Ang video ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri na nag-i-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. So, let's get started. PSE index natin. It opens at 7,252.11, went as low as 7,142.96, and as high as 7,252.11, closes at 7,142.96, which is negative 1.89%. So, kung makikita natin dito guys, yung kanyang opening, yun na rin ang kanyang highest. So, basically, nagkatakbuhan. Okay, tingnan natin guys ha. Parallel channel, the same pa rin dun sa ating idinodraw even previously, ito pa rin yan. So, pumasok na siya. Kasi dati, overextended ang interpretation natin dyan. Now, nandun na siya sa loob. Okay. So, the interesting thing here is ang nangyari sa kanya na bentahan. So, it's been almost 3 weeks or more than a month na nag-consolidate and then suddenly bumagsak. Okay. So, nandito yung ating previous support. Lagay natin dito yan. Then, another one dito sa sunod na breakout area niya. Dito. Breakout. Dito siya. Dito na natin ilagay dahil dito yan huminto. Okay. Kaya lang in between, kung makikita natin, andito yung ayan o. Tumungtong na siya doon sa kanyang previous resistance or currently support level na yan. So basically nandito siya. Okay. Ito yung previous resistance or support level. So nakatungtong siya ngayon dyan. Okay. Tanggalin natin. So ang mangyayari dito most likely is aantayin natin kung magi-stay ba siya above this support. Okay. Pag nag-stay yan dito sa ibabaw ng support level, most likely magko-consolidate yan until such time na magkaroon na ng enough strength para i-continue niya yung kanyang uptrend. Kasi nasa uptrend pa rin yan hanggang ngayon. Hindi pa naman niya nababasag unless mabasag niya tong area na support level na to, then that is the time most likely magkaroon na ng shift ng sentiment. So
Tingnan natin, most likely parehas na ito ng ating mga individual stocks. Let's start with Ayala Corp. Okay, so Ayala Corporation. Basically, nandito yung resistance niyan kaya huminto dyan. Then, yung ating parallel channel, tingnan natin kung pumasok na siya sa loob. Kasi previously overextended siya. Okay. So, mataas pa rin, no? Hanggang ngayon. Kahit extend pa natin ng konti. Pero dyan lang muna yan. Then, tingnan natin yung kanyang support area. So, since dito siya huminto, dito na natin kunin. Dito yan. So, ito yung previous breakout area niya. Dito siya huminto. Ito nga ba? Okay, sige. Sabihin natin na dito. Yan. Para consistent siya dun sa previous resistance level niya. Tingnan natin yan. Most likely. So, dito yan ha. Tingnan natin. Now, baka meron siyang support area in between. So, ito yan. Most likely kaya ito yung previous na sumalo sa kanya dati. Sige, guhitan natin yan. So, ito siya. Merong support level dito. Okay. Pero, dito banda, huminto siya, no? Medyo may pumigil sa kanya, no? So, parang malakas itong area na to. Okay. So, meron talaga. Then, ang magiging turning point natin yan is dito sa level na to kasi although papasok na siya dun sa trend line, medyo kagaya ng index natin, hindi natin alam kung mag-hold siya dyan or magbe-breakdown na siya. So pag umabot siya rito, nag-breakdown siya at bumaba dun sa trend channel, matatagalan pa yan bago maka-recover ulit. Meaning, natapos na yung trend niya. Kasi from here, ilang percent? Actually, mababa pa lang yan eh. Kaya medyo nakakapagtaka yung ano. Almost 20%. So, most likely, may mga nag-take profit na siguro dito. Hanggang dito. So, 15% enough na sa kanila. Pero I think, kapag yun nga, obserbahan natin guys by next week yung ating assessment. If mag-stay siya rito, kahit ibaba naman natin ito ng konti, pag mag-stay siya dito sa support area na to, basically naka-uptrend pa rin yan. Maaaring takbuhin niya hanggang dito, pumasok dun sa trend channel bago umakyat ulit. Okay, so next tayo Ayala. Okay, so Ayala Land. Almost the same yung galaw niya sa index. And ito yung ating trend channel. Basically, pumasok na yan dyan sa loob. Parehong-pareho ng galaw ng kay index. Kaya nga, kung pumasok na siya sa loob, medyo may mga sumubok na sumalo. Yan lang, very risky na kasi kung titingnan natin yan, previous breakout niya is itong level na to. Maliliit lang kasi yan eh. Okay, sige, sabihin na natin nandito. And then another one, breakout niya is dito, no? Malaki. So, breakdown na naman siya. May sumasalo ba rito sa level na to? Medyo malayo na, oh. Most likely may sumalo nga. Kaya lang, lumalabas dyan. Nag-breakdown na yan. So, very risky na yan, guys, no? Tingin ko lang. Ang susunod na support level niya, which is pangatlo na to. Kaya, medyo iba na ang sentiment dito.
So pag nag-iba na yung sentiment niya, medyo matagal ka na uli mag-aantay kasi titingnan mo na naman yan dun sa mga previous breakout or support level. Ito na yung pinakahuli. So pag nag-sustain pa niya yan, na-sustain niya pa yung level na yan, most likely diyan ka lang mag-aantay bago pa umakyat ulit. So iba na sentiment natin sa Ayala Land kasi medyo malalaki na, ang dami nang nag-take profit. Kung hawak mo pa yan, medyo mag-isip-isip ka na, maaari mag-consolidate dito, pero kung inantay mo pa siya hanggang dito sa baba na to at dito ka rin kumuha, at least hindi ka pa zero. Kaya lang yun nga, medyo malaki na yung nito, indication na wala na, binasag dyan na yung support level dito or area. Okay, so next stock natin is BDO. Okay, BDO tayo. Tingnan natin ngayon yung ating trend channel BDO dito. Okay, so pasok siya, nasa loob na siya ng trend channel. Now i-draw natin ngayon yung kanyang support area o support level. Meron ditong resistance, although historical high yan. Saan ba yung kanyang previous breakout? Dito. Okay, medyo malaki. Dito siya huminto, so dito na natin ilagay, breakdown na siya dun sa kanyang support level or area. Then ito, yan. So titingnan natin guys yan kung masusustain niya itong support zone na ito. Otherwise, matutulad din yang kay Ayala Land. Only one way to find out. Let us just continue monitoring by next week na masama nating babantayan yan at titingnan kung ano maging sentiment ng ating mga investors. Okay? So sunod na stock natin guys ay Metrobank. Okay, so Metrobank tayo. Metrobank, dito siya na untog. Then yung kanyang trend channel ay, let us see, ito. Okay, pasok pa rin yan. So pasok sa kanyang upward trend channel. Okay, now most likely dito nga huminto yan. Ito yung resistance, yung previous support naman niya dito na natin ilalagay sa level na to. Okay, so hanggang dito yan. Okay, so titignan natin yan kung mag-i-stay siya above this support level. Otherwise, pagka na-breakdown dyan, ito naman ang titingnan natin kasunod. Although medyo maliit yung range natin dyan, so dito tingnan natin and nag-consolidate siya dito. Kaya since may consolidation dyan at dito siya huminto, dito natin siya titingnan. Yan. Ito na. Ayan. Okay. So currently nandito pa tayo sa pinakamataas na support level niya. And pasok pa sa trend line, upward trend line. And yung next support level niya after the breakdown, just in case, is dito sa level na to, which is 70.95 to
72.22. Okay, we are still hoping na mag-recover siya before the end of the year. Okay, so next stock tayo guys. This is JFC. Okay, so JFC tayo. Ang tanong, bida pa rin ba ang saya kay JFC? Basically, may mga nagbenta. Now, ito ang nakita natin na previous consolidation area niya bago nag-breakout. Ito sa level na to, okay? So, kapag ginuhit natin yung trend line niya, bida ang saya, mag-i-stay pa rin kaya si Jollibee sa pagiging bida. Tingnan natin yung kanyang previous breakout area. Ayan, so dito na natin ilalagay yan since dito naman huminto. So nag-breakdown na siya dun sa level na yon. And previous support or previous breakout will be here. Merong gap down, so dito natin yan titignan. Okay, yan. After that, meron tayo dito manipis na masyado, ano? Anyway, so dito siya uminto. Tingnan natin yan din. Okay, extend na natin para sakto na siya doon. Yan. Lagay na natin dyan. Okay. So, pag na-sustain niya yan, support level na yan, pasok na siya dun sa trend channel. So, may possibility pa rin na mag-continue siya pataas. Ngayon, kung dun sa mga nakalabas naman na, hintayin natin kung mag-sustain nga yan up to here, opportunity naman ninyo para makapasok ulit dahil nasa uptrend pa rin naman yan eh, no? Okay, so yun lang muna ang ating kay Jollibee, bida ang saya, and we will go to the next stock which is JGS. Okay guys, JGS tayo. So, meron tayong resistance dito sa level na to. Then, support or bottom natin dito sa level na to. And, meron tayong support. Now, kung titingnan natin yung kanyang support area, lagay natin dito siya, mapapansin natin na bumaba na siya. Then currently in between siya dito sa ating area kung saan nag bottom na siya, no? Okay, so here, however, meron siyang, it appears na merong sumasalo pa dito sa level na to, mga dito, ayan. Okay, so in between, so currently meron siyang maliit na support area rito, and kung masustain niya yan, definitely pag huminto dito, we will expect na mag-attempt siya to bounce back. Meaning, kapag nangyari yon, o-confirm natin na nagkaroon na siya ng higher low. Okay? So, kahit dito sa area na to, yan. So, mako-confirm natin yan, higher low. So, ibig sabihin, it will appear na nagpo-form na siya na uptrend unti-unti. Although, magre-rely tayo dun sa next movement niya after this candle. So,
we'll try to check by next week kung ano ang magiging sentiment ng investor sa kanya. Maliit pa yan, so hindi pa siya totally nakakaalis dun sa kanyang downtrend until mabasag niya itong level na to, which is 28.57. Okay, yun ang aabangan natin. So let us proceed to the next stock natin, which is GTCap. Okay guys, GTCap tayo. Ito naman ang isa sa minonitor natin na halos almost kasabay din ng galaw ng Ayala Corporation now. Currently, kung makikita natin dito, nagkaroon niya ng resistance sa level na to. Then, it appears na meron siyang consolidation. So, breakout level. So, pag pinlat natin yan dito, andito ang current support area niya, no? So, current support area, then bumaba na rin siya dito sa previous breakout level niya. Pero lumalabas dyan, parang false breakout na to eh. Okay? Kung legitimate man yan, ibig sabihin, masyadong maliit lang yung layo niya dito sa current support. So now, kung makonsider man natin yan, o sabihin na natin dito, na dito na lang natin siya ilagay. Okay, so currently it appears na resistance na siya, or resistance to break, no? Kasi huminto yan dyan, ang problema dyan, merong higher low, pero hindi pa yan gaano confirm. Titignan natin yung consolidation niya rito sa level na to, kung gaano katagal. Then we'll try to check and see by next week ano magiging movement niya, kung bababa siya. However, kung tumuloy siya o butasin niya itong support zone na ito, ang susunod dyan is eto na, dito sa level na to. Ayan, dito na natin kukuhanin yan. Okay, so we'll try to find out by next week at tingnan natin kung ano magiging galaw, kasi halos the same din yung kanyang movement sa Philippine Stock Exchange Index, no? Currently, maraming nagbebenta ngayon. So, expect natin na apektado lahat ng mga index stocks. Okay? And right now, we cannot do anything but to keep an eye on these stocks, and we will see kung ano magiging movement niya on the coming weeks. Okay? Okay. So, next stock tayo. Punta tayo sa final and last stock na nireview natin, which is SMPH. Okay, so SMPH tayo guys. Andito yung kanyang resistance level and yung ating trend line or trend channel, dito natin iginuhit. Okay? So, since dito natin iginuhit dyan, ibig sabihin, bumaba na siya sa, or lumabas na siya sa kanyang trend channel. Okay? Which is, ang mangyayari ngayon is, ang movement niya or ang sentiment niya is already at the bearish sentiment. Okay? So, since nandito yung kanyang previous support zone, mababa na siya dyan ngayon, breakdown na siya.
what we can do is to check the next support level. Okay, so kung dito siya breakout, saan siya huminto? Okay, so dito na natin kuhanin. Dito yan. Okay, so yan lang ang magpa-plot natin sa ngayon. Unless makita natin yung sunod na movement, pero sa itsura nito, labas na dun sa trend channel niya. Medyo iba na yung sentiment niya ngayon. Ngayon kung subukan nating gawin dito yung kanyang adjust natin yung trend channel na rito. Okay, so lalabas siya, pasok yan, kaya nagkaroon ng buying dito sa level na to, and it appears na nag-bounce na siya dito sa support zone. Now, kung bumaba pa dito at binutas niya pa ito, support zone nito, definitely, ano na yan, babalik na rito. Next to look and watch out for is yung ating bottom na. Dito na nag-bottom yan bago pa mag-bounce. Okay, medyo malaki so dito sa level na to, definitely pagka umabot na dito yan, di marami nang bibili dyan kasi masyado nang mababa dyan nagaling yan So ibig sabihin short term yung kanyang bounce from this level. Okay, so overall assessment natin guys, since ilang weeks na rin naman nagkaroon ng mga red candles or mas prevail yung ating profit taking sa investors, kaya ang ating chart is continuously going down and breaking the support level or zones. Kailangan maging cautious tayo, and that is the importance of knowing kung saan ang ating level of resistance and support para we will be able to decide kung mag-stay pa ba tayo sa stock na sa position natin, or we need to let it go and sell our position, and later on pagka meron ng bounce ay tsaka tayo papasok ulit, no? Okay, so hanggang dito na lang muna guys, and see you on next week, and sama-sama tayo mag-monitor ng stocks. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo merong stocks na nais ninyo maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari din po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Muli po tayo nag-aanyaya na mag-request ng stocks na nais ninyong matalakay natin sa susunod na mga araw. Bibigyan po natin ng sapat na oras at pag-aaral ang inyong request upang mas maunawaan ninyo ang kasalukuyang galaw ng stocks na inyong nais nating i-discuss. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!